At yun nga no mga bayan, na pag-usapan nga po natin na ito po ang panayam kay Congressman Marcoleta mga kabayan. Kung saan nga ay kanyang ibinunyag na yung mga ayuda na itinataon ngayong eleksyon, nagkakahalaga po yung iba ng 3,000, ang binibigay 500 pesos lang. Ang masakit po nun mga kabayan, ipinagmumukha pa nilang ito po ay galing sa bulsa ng mga politikong ito. Pinagtataka po ni Congressman Marcoleta, yung 3,000 po yung ayuda at 500 lang po ang ibinibigay. Saan po napupunta yung 2,500? Kanino pong bulsa napupunta yung 2,500 mga kabayan? Mantakin mo mga kabayan, bilyon-bilyon po ang inilaan para po dyan sa ayuda na yan. Ng mga congressman na to. Imbis po trabaho ang ibigay, parang ginagawa pong mga pulube, itong taong bayan. Pamigay ng mga ayuda. Akala mo galing sa kanilang bulsa. Ang masakit doon mga kabayan, galing sa tax ng taong bayan, 3,000 po ang nilalagay, pero 500 lang po ang ibinibigay. Saan mo na pupunta ang 2,500? Ito po mga kabayan, panoorin po natin ang panayam kay Congressman Marcoleta patungkol dyan. At kung bago ko pa nga lang sa akin channel, huwag mga kalimutang i-hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw kabayan. Panoorin na po natin to Makakapanayam natin ang senatorial aspirant number 38 sa balota. Number 1 sa resulta. Yun Dante Marcoleta. Ang ganda magka-rhyme Number 38 sa balota. Number 1 sa resulta. Yun Sino yan? Dante Marcoleta. Yan. Kong, masayang umaga po. Masayang umaga sa inyong dalawa at sa ating mga tagapakinig. Opo, naku, namiss namin kayo, Kong, Bumati muna kayo sa ating mga kababayan. Talagang sabi nila, bakit hindi na nakakapanayam sa Net25 ang Kong Dante? Ano nang nangyari, Kong? Dapat pinapaliwanag nyo naman sa kanila para hindi nila ko hinahanap. Pagka kami nagpaliwanag, Kong, ayaw kami paniwalaan Kasi po, dahil sa election period ngayon, pinagbabawal po na ang mga tumatakbong mga kandidato ay magra-radyo pa o mag-TTV. Pero pagka po kinakapanayam lang, nakagaya ng gustong mangyari nitong dalawang ginoong ito, ay papayagan naman po yan. Anyway, Kong, ang gusto naming ibigyan ng highlight sa aming palatuntunan ngayong umaga, ito pong binabanggit nyo, kasi narinig ko doon sa mga campaign sorties ninyo, ito palang pag pinagsama-sama yung apat ba o 5 ayuda, ay aabot. 5 yan. 5 pala, aabutin ng halos 200 bilyong piso. Pero ang pinapaliwanag nyo, bakit ito'y, kumbaga, iaabot? Pwede naman pala na sa pamamagitan ng kanilang electric bill, 2,000 pababa, ay pwede sila makinabang at mas marami pa. Kung ipakipaliwanag nyo nga po itong binabanggit po ninyo. Kinonekta ko lamang yung issue ng kuryente sa tuwing ako'y nagsasalita dahil napakamahal niyan. Opo. Ngayon, para unang-una na natin sigurong mabigyan ng benepisyo yung mga nasa laylayan ng lipunan, yan ay hindi bababa sa 25 to 27 million Filipinos. Naisip ko na lang, natatapatan ko na lang yung binibigay na ayuda o baka sakaling makabawas-bawas pa ng konti yung ginagasta ng gobyerno. Opo. Dahil nga nung makakwenta ko, yung 5 ayudang binibigay ngayon, 194 billion. Hindi ko naman nakikita na ang halagang ito ay natatarget yung bilang na 25 to 27 million Filipinos na yan ang dapat makinabang sa perang pang-ayuda. So, kinuwenta ko na kapag ka pala yung kumukonsumo ng kuryente ng 2,000 pesos pababa, yan ay inilibre natin. Opo. Ang mabe-benefit diretsa ay nasa 27 million Filipinos na mahihirap. Okay. Ngayon, kung ang total niyan 120 billion lang. Opo. Ngayon, kung
kung titingnan mo yung 194 billion at 120 billion, meron ka pang sukli Matitipid na pa. 74 billion. Ibig sabihin, natulungan mo na yung dapat tulungan na hindi bababa sa 27 million na mahirap na Pilipino, nakatipid ka pa kesa doon sa 5 ayuda na iwinawagayway ngayon. Dahil hindi naman lahat nabibigyan. Sa tansya ko nga wala pang 10% yung nabibigyan doon sa ayuda. Pagkatapos, yung mismong ayuda, hindi naman buong-buong na ibibigay. Pangkaraniwan, papipirmahan ka ng 3,000 pesos na AIC. Bibigay 1,000, kaya 500. Saan napupunta yung ibang hindi na ibibigay? Sa bulsa lang nangihilan. Ang naalala ko nga may sumbong nga sa atin sa gawin ng Laguna, may picture pa nung tumatakbong gobernador 1,000 ngayon, bago mag-eleksyon, another 1,000 para daw 2,000 ang makarating. Anyway, yun lang naman ang sumbong nila. Anyway, doon sa puntong yun, Kong, 27, so close na, halos natugunan pala talaga yung pangangailangan ng ating mga kababayan na mahihirap na 27 million po ang bilang kung gagawin itong inyong panukala. Iyon nga kasi yung dapat targetin ng ayuda dahil sila yung pinakamahirap Opo. Ngayon, kung natatarget lang wala pang 10%, nawawaldas lang yung pera sapagkat hindi naman talaga napupunta doon sa dapat kapuntahan. Yung ating scheme na sinasabi, kung magsisimula ka sa 10,000 pesos, 2,000 pesos pababa, na target mo ng lahat, wala pang corruption sapagkat diretso sa kanila yon. Ayun, opo. Ano po ito, Kong? Pagkatapos, wala pang makakapagpasikat sapagkat dumiretso na sa kanila Ipadadaan mo sa mga kandidato, di magpapasikat lang yan. Akala mo sa kanila galing yung pera. At sisilawin pa yung mga presidente natin, ang bungakala naman, galing nga sa bulsa nila yon. Hindi nga So diretso, nabigyan yung dapat mabigyan, yung kabuong bilang na tinatarget ng mga ayuda, wala pang corruption sapagkat diretsa sa kanila. Diretsang pupunta sa kanila yung benepisyo at walang pasikat. Hindi ba tama yun? Tama po. Pero sabihin, isang buong taon po yan, Kong? Makikinabang sila lahat? Monthly kasi 2,000 pesos pababa ang sinasabi ko, di ba? Opo. So isang buong taon? Monthly yan. Ang katumbas niyan sa isang taon, 120 billion pesos. Mas mababa kaysa 194 billion na kwenta ng 5 ayuda na hindi naman napupunta sa lahat. Pinipili lang nila, mga kaalyado lang nila ang binibigyan. At saka kung yung convenience, kasi nakikita ko sa Bigayan dito lang sa Quezon City, nagba-viral yung post na haba ng pila Tama. Kung minsan pumipila sila, tapos wala naman pala. Kong. Mabuti sana kung nabigyan sa haba ng pila. Hindi ka na dapat pumila kasi nga, doon sa scheme na sinasabi ko, diretso na sa kanila yun Opo. Wala ka nang pipilahan dahil wala ka nang babayaran. Pero paano ho natin gagawin yung? Di ba may mga requirements na ipasa po kayo ukol doon sa 5 ayuda Kung sakasakali na tatanggapin itong inyong rekomendasyon, ano po mangyayari doon sa mga tuntunin ipinatutupad doon sa 5 ayuda? Tatanggalin na yung ayuda na yan. At ilalagay nga sa batas. Opo. Ilalagay nga sa batas na ang ating magiging... kasi dito sa batas ng EPIRA kasi, merong inililibre talaga. Opo. Ang inililibre ay yung gumagastos lang ng 200 pesos na kuryente. Katumbas ng 2 araw na pagsisindi mo ng ilaw pagkatapos wala na. Sino naman ang pamilya na magkukuryente siya 2 araw lang? Oo nga po. Ito yung tinatawag nilang yung lifeline rate. Ang pinaka 100% na walang babayaran, 200 pagka kumukonso ka ng worth 200 pesos na kuryente. Sa'yo din, yung 200 pesos kalahating araw lang isinindi mo yung ilaw mo Tama po. sinasabi ko,
imbes na 200, 2,000 pesos ang pinaka-cap. Aha. Bukod pa po ito sa talagang paraan para mapababa naman in general ang singil sa kuryente, Kong. So, bukod yun. Kasi doon sa mga ibang paraan naman, kagaya ng palagi nating pinag-uusapan, yung mga nakasulat na sa IPIRA, katulad ng retail competition and open access at saka yung aggregation, Opo. pilitin natin ang ERC na gumawa na ng tuntunin, kaya nga hindi natutupad to dahil wala nga tuntunin na ginagawa yung ERC. Pagkatapos, sabihin natin, yung system loss na yan, tanggalin na lahat yan. Sapagkat wala namang benepisyo na nakukuha yan. Ninakaw na kuryente nga, pipilitin mong ang magbayad si Jenso Bardiaga at saka si Nelson Lubaw. Wala naman siyang kinalamanan doon sa pagnanakaw ng kuryente. Bakit sila pipilitin mo magbayad yan? Anyway, Kong, ito ang tanong namin ngayon kung kayo ba'y nasa Senado na, kasi marami ho nangako dito dati hindi naman natuloy. Naalala ko pa isa, gusto ko, happy ka pero hindi naman po natuloy. Kung kayo ba'y nasa Senado, kumbaga, ito ho ba'y nakatatak sa bato na talaga ipupush po ninyo pag nasa Senado na po kayo? Ilalaban nga natin. At ako naman naniniwala na pag sa Senado na, malaki ang chance ang mailaban natin. Dahil meron tayong dagdag na kapangyarihan siguro doon. Dahil sa ikaw ay nasa mababang kapulungan lang. Opo. Sa dami ninyo hindi kayo magkanta ugaga. At yung sistema dyan, iba Nakita mo naman yung panggugulo nila dyan. Nako, kumbaga, bentaha pagka kayo po nasa Senado. Kaya ngayon nga po, Kong, ang... bentaha nga sapagkat halimbawa, makikiusap ako sa leadership kung sino man ang magiging leader sa Senado. Opo. Pwede bang ibigay mo sa akin yung Committee on Energy? Magsisimula ako dyan, kao. Yung kapangyarihan na yun, gagamitin mo para ipatupad yung tama. Ayun. Kung gusto mong ipatupad yung tama, wala ka namang kapangyarihan, hirap na hirap ka. Kagaya ng nandito ako sa baba, sa House of Representatives. Opo. Gusto kong gawin. Wala naman akong kapangyarihan na gawin yun dahil miyembro lang ako, tinanggal pa ako. Opo. Anyway, Kong, yan ang gusto naming matanim at maiwan sa isipan ng ating mga kababayan. Ano po ang mensahe nyo ngayon? Sapagkat... Hingin muna tayong reaksyon dun sa bagong survey dyan na umaangat siya. Tapos meron na lang, meron pang natitirang hindi yung aware. Yung awareness 74%. May 26% pa. 26%. Samantalang yung ibang mga kandidato, 100% ay awareness. So parang wala nang ibubuga. Pababa na ang kanilang trajectory ngayon. Ano po reaction nyo, Kong Dantes, sa tumataas nyong rating? Nagpapasalamat ako dahil maraming naawa yata sa akin. At siguro sa awa na yon, baka napagtutuunan ako ng pansin. Kasi nga, kagaya na sinasabi ko sa iyo, with or without the survey, wala nang atrasan ito, hindi ba? Opo. Hindi naman kumo sinasabi nilang tumataas na tayo, akala mo yun na yung basihan. Hindi, kinakailangan kung ano yung inisip natin gawin, kung paano natin tinatrabaho ito, tutuloy-tuloy lang natin. Tama po, tama. Marami pa pong mga probinsya sa kaduluduluhan ko ang naghihintay sa inyo. Sabi nila, makita lang namin kayo ng personal talaga namang labis na po ang katuwaan sa kanila, Kong. Totoo yan, Jen. Alam mo, ang buong akala ko sa Ormoc City, walang nakakakilala sa akin. Sa layo na yon. Opo. Pinahinto ko yung sasakyan na ginagamit namin. Sabi ko, pwede ba, sandali lang, pwede ba, bababa lang ako sa dami ng tao rito, malapit sa palengke. Kapag merong nakakilala sa akin, kahit 3 lang, sinasabi ko, baka tumatama yung sinasabi ni Nelson Lubaw. Opo. Di bumaba nga ako. Pagbaba ko, sinalubog ka agad ako sabi ko, pinasok ko na yung palengke. Maski palengke pa lang. Kasi ang nakala ko doon, kagaya palagi nilang sinasabi, di ka naman kilala sinubukan ko talaga. Random yan, random. O yung layo ba naman na Sambuanga, Sibugay na yun Ay, opo. Pagbaba mo pa lang sa airport, talagang kinakawayan ka ng tao, hindi ba lalakas naman ang loob mo? Yun ang aking pinagbabatayan.
Doon daw po sa Ormoc, akala kapatid kayo ni Richard Gomez, Kong eh. Yan ang, maski na sa pagkatapos, tumuloy nga kami ng Cebu. Opo. Sana man lang kung merong lugar na talagang ipinagkibit-balikat, hindi eh. Makikita mo, yun ang nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Kahit na medyo, alam mong, medyo pagod ka na at kasi karaniwan napakainit. Opo. Mawawalan ka ng mawawalan ka ng pagod talaga pagka nakita mo yung mga tao nakangiti sa'yo. Yung iba, sumisigaw pa at kumakaway. Opo. Lalong-lalo na naman kapag ka nakakita ka ng isang matanda. Opo. Bigla kang yayakapin ng matanda. Maniwala ka sa akin, Jen. Yan ang aking pinagbabatayan, Jen. Opo. Kami ho ni Nelson, ang kinapangarap namin yakapin kami ng bata-bata eh. Anyway, Kong, darating din yan. Opo, Kong, magbigay po kayo ng mensahe kasi alam nyo po, bawat sityo ngayon, maliliit na sityo, kaduluduluhang bahagi ng bansa natin, hindi nyo pa man po naaabot, pero ang balita namin, gumagawa na po sila ng aksyon ngayon na sariling Google nila, sariling gasto, sariling kakayahan ay gumagawa po ng kaparaanan para ipakita po ang kanilang suporta sa inyo, Kong. Baka may mensahe po kayo sa kanila. Sa lahat po ng mga kababayan natin na inaabot ng programang ito, lalong-lalo na po yung nagpapahayag, nagdideklara ng pagsuporta sa ating kandidatura. Wala po akong salitang masasabi. Ang pasalamat o salamat ay kulang pa po na salita para ipahayag ko po ang aking walang kamatayang pagbibigay ng pagpapahalaga sa ginagawa po ninyo. At alam ko po na ito'y may pagtatagumpay natin. Huwag po kayong mag-alala. Kagaya ng palagi ko pong sinasabi, babalikan ko po kayong lahat para pasalamatan po kayo ng personal. Maraming salamat, Jen, Nelson. Di ba mga kabayan, napakatindi ng plano ni Congressman Marcoleta, ha? Na imbis na ayuda ang ibigay, ha? Na ibibigay mo ng 3,000, ay ilalagay mo 3,000, tapos ang ibibigay ng 500, nakakupit pa yung 2,500. Di bakit hindi na lang po idiretsa, ha? Doon sa Meralco. Di ba? O kaya doon sa sa mga electricity company na yan, di ba? I-direct na lang ibabawas sa sa bill mo. Tama naman po, di po ba? Palakpakan po natin si Congressman Marcoleta, mga kabayan. Ha? Tama naman po, no? Pag labas ng bill ng kuryente mo, halimbawa, ang bill ng kuryente mo, 3,000. Automatic, bawas 2,000 galing sa gobyerno. 1K na lang po ang babayaran ng taong bayan. Palakpakan po natin. Mas maganda pa yan, hindi na ipapapilahin mo. Dala mo yung pera, may sobre, di ba? Papilahin mo yung taong bayan. Hindi na, ito, automatic, diretso, ibabayad ng gobyerno. Ha? Doon sa Meralco, kung ano mga electricity company na yan, automatic, paglabas ng bill mo, menos ka ng 2,000, di ba? Yan ang matindi. Wala na tila-tila pa, palakpakan natin si Congressman Marcoleta. At para magkatotoo yan, mga kabayan, huwag niyo pong kakalimutan na number 38 po sa balota, Congressman Marcoleta. Mga kabayan, at magkita-kita pa po tayo sa mga susunod nating video, ha. Paalam.